Kinasal na nga si Ate Dim at ito ang mga kaganapan ng araw na yon. Welcome back sa tipikal na araw ng magjowang lumalaban sa katamaran, Wedding Edition. Pero sandali, sino nga ba muna si Ate Dim? Well, si Grace May Alcantara Pancito o mas kilala bilang Dim or Dimple ay ang childhood best friend ni Shai nung bata pa siya. Magkapitbahayan sila dito sa Champaka Extension at isa siya sa mga taong pinagsabihan ni Shai ng love story namin. And speaking of childhood best friend, ito yung mga patunay na magkaibigan talaga sila simula pa nung bata. Ito, at ito. O, di ba, bongga? Pero balik na tayo sa mga kaganapan. Dumating ako sa bahay nila Shai at naabutan ko siyang may makeup na habang si Berlin naman ay inaayusan ng kanilang makeup artist. Nakwento sa akin ni Shai na 6 AM pa lang ay nag-umpisa na sila para hindi sila malate sa gagawin pang pre-wedding shoot. Hindi ko na na-videohan yung buong proseso ng pag-makeup kay Berlin pero itong kinalabasan ng makeup sa kanya. Kitang-kita nyo naman na sobrang ganda ng application ng fresh makeup kay Berlin and akma sa kanya yung style na ginawa ng makeup artist. After ni Berlin ay next naman si Shyla at kitang-kita nyo naman, sobrang ganda. Parang Catriona, walang kabayas-bayas yan. After nila makapag-makeup ay bumaba na kami para mag-ready and ito nagpa-picture muna ako or nagpa-video muna ako kay Triona. And as I mentioned, ang ganda talaga. Anyways, bumiyahe na kami papunta sa venue at gagawin ito kung saan din ang reception after ng kasal. Sa San Jose del Monte lang naman siya guys, kaya medyo malapit lang sa area namin. At ito, dumating na kami sa lugar kung saan gaganapin yung video. Pero hindi kami inaasahan na ang napin doon sa Grab na binook namin ay ibang location pala. Kaya ang nangyari ay agaran silang tumawag doon sa mga kasama nila. Actually, nilapitan na kami dito ng caretaker at tinanong kung ano yung sadya namin. At nagtaka din kami kasi parang walang bahid ng ikakasal. Namalik kami ng lugar, guys. Namalik kami ng lugar. Hello, naligaw na kami. Sabi sa amin ng caretaker, sino po kayo? Ano mali? Hindi po yan dito. Buti na lang talaga at hindi kami agad iniwan ni Grab driver at sinadya kami na ihatid na lang din kami papunta dun sa tamang lugar. Sa katunayan pala, yung actual venue na napuntahan namin ay nasa likuran lang nung lugar na nakapin sa Grab. And after ng mga ilang sandali ay nakarating na kami sa tamang location and tapos na rin pala videohan yung mga groomsmen. At ito si Kuya Francis, mamaya may sariling entry yan dito sa video. And ito nga pala yung reception o magiging reception after ng kasal. Ang ganda nga kasi may enough space siya para gumawa ng mga video for the wedding. And at this point, ito na, nakita na natin yung bride natin na si Ate Dim at binivideoan siya for the same day edit. And as you can see, sobrang ganda ni Ate Dim sa kanyang wedding dress. After the video ay nakipaghalubilo muna si Ate Dim sa kanyang mga bridesmaid dahil after nyan ay magsisimula na ang kanilang photoshoot. At this point of time ay ito, nagumpisa na ang kanilang photoshoot at binibigyan na rin sila ng direction ng mga videographers para sa kanilang gagawin. Actually, sobrang grateful ako sa crew nila guys kasi they allow me to shoot alongside with them and they give me advices na rin para sa future if ever man ay pursue ko ang videography. And after giving their instructions, nagsimula na ang kanilang photoshoot. After nga ng photoshoot ay ito nag-ready na rin ako dahil maya-maya ay aalis na kami papunta ng simbahan. Kasama ng iba pang bridesmaid ay sumakay na kami sa service namin papunta sa simbahan and as I mentioned, may part talaga siya dito sa vlog namin. Let me introduce you, Kuya Francis. Si Kuya Francis nga pala ay ang college best friend ni Ate Dim. And dapat talaga bridesmaid siya kaso baka matalbugan niya yung mga babae kaya nilagyan na lang siya sa groomsmen. Salamatan ka raw eh. Ipapasalamatan. Itong garong. Ano lang to? 300. 300 size. Size niya pa small. Malit kasi yung small lang to. Wala na. Saan niyo po Ano ko ba? CG. Thank you pala kay CG. Pasya lang na ganyan. Thank you din sa Neil. Sige na. Yung ko doon naiiyak ako. Tawang kaya si Grace.
Dito nga ay nilabas na ni Kuya Francis yung kulit na meron siya at nagumpisa na siya sa pag-i-interview sa pinsan ni Ate Dim. Kung lumipat kayo. Kailangan matawag? Yeah. Actually, okay na po. First, una po yung madaling mag-agda. Language, terms of living. Ano ba ang language? Marami silang ginagamit na tayo. Love language. Language! May masarap bang kainin sa neck? Delicacy. Delicacy. Usually maraming in-offer. Delicacies. Ganun lang. Anong course mo? I'm currently taking Bachelor of Communication. So, teacher ko. Teacher. Ano ba, parang medyo in MAPE, parang ganun. Yes po. Pero, More on influence. different na siya. Different na. Bago na. Hindi kami kumukuha ng art and music. So, more on health and physical. Oh, ganun na pala ang MAPE niya. Parang, di na siya more on... Hindi na siya music art. Oh, Kasi siya na ang music and art. That's true. teacher ka rin po ba, madam? Hindi po. Hindi ba? po ako. Ha? Ay, makikita. Magkaklase po kami tatlo nila Grace. Mukha lang siya teacher. Wala po akong teacher. Gusto niyo po ba ng storytelling kung paano kami naging magkakaibigan tatlo? Ayan. Actually po, nakaupo kami sa lalaki doon. Dalawa na lang kami. Hindi yan pwede malabas Violator ko Ayun lang, mayroong sikreto na nabunyag. Pero anyways, after ng mga ilang sandali ay nakarating na kami sa simbahan. Pagkarating nga namin ay may nakasetup na wall of bouquet dito sa simbahan para siya yung magiging magmimistulang background ni Ate Dim once na bumukas yung pinto. And dito is nagre-ready na rin yung mga bridesmaid and groomsmen dahil mga ilang sandali na lang ay mag-umpisa na rin yung kasal. And guys, siya nga pala si Kuya RS, ang pinaka-pogi na lalaki sa araw na to at ang groom ni Ate Dim. And as you can see, medyo busy siya, kaya hindi ko na siya inabala and pumunta na lang ako sa ibang participant ng gaganaping kasal. Dito nga hinanap ko muna kung nasaan yung mga flower girls, and ito, kita mo naman si Ate Shai, busy at abala sa mga cute na bata na yan. Minimakeup pa niya si Cheska at buti na lang ito si Nixie ay ready to go na. Nakita ko nga rin pala dito si Papa Marlon, and ito, kita mo no, parang counselor ng Caloocan. Parang kamukha niya nga rito si Romualdez guys pero hindi yan, mabait yan, hindi nangunguha ng kaban ng bayan yan. Kaban lang ng bigas ang kinukuha niyan. Nakaposturo yan ngayon dahil silang dalawa ni Mama Marie ang magiging candle donor para sa kasal ni Ate Dim. Dito ay tamang kulit lang ako sa kanila dahil alam ko na mamaya-maya ay mag-uumpisa na rin yung ceremony para sa kasal. Dito nga ay kinausap na si Kuya Ares ng events organizer dahil mag-uumpisa na ang ceremony ng kasal. Nakapila na rin pala ang ibang panauhunging pangdangal at dito na nga nagsisimula ang kasalang Grace May at Russell Steve. Matapos makapasok ang lahat ng mga panauhin at ang mga abay, ay ito na ang hinihintay ng lahat, ang pagpasok ng bride.
Grabe lang yung pagmamahal ng mga kaibigan ni Ate Dim sa kanya. Kita mo lahat ng abay niya ay nagsipag-iyakan nung pumasok siya. Pati na rin ang kapatid niyang si CG at pati rin si Cheska na naiiyak din nung nakita nila si Ate Dim. And ito, masayang sinalubong naman ni Kuya RS at nang may ngiti sa labi ang kanyang mapapang asawa. At matapos maibigay ang kamay kay Kuya RS, ay dito na nag-umpisa ang mga seremonyas ng kasal. Dito ay nagkaroon muna ng misa kung saan tinalakay ang kahalagahan ng kasal sa buhay Kristiyano. Nagkaroon ng pagbabasbas at pagtawag sa mga ninong-ninang para samahan ang mga ikakasal sa seremonyas na kailangan pang gawin. Sa mga punto na to ay ginagawa na ang panunumpa ng ikakasal sa isa't isa. Kasunod naman nun ay ang pagsusuot ng singsing at pagde-declare sa dalawang ikakasal na sila ay iisa na. At matapos may gawad ang lahat ng bagay na dapat gawin sa kasal, ito na nga ang iniintay ng lahat. At yun, umisa pa nga. Ay, nakakakilig naman talaga, oo. Pagkatapos nga ng seremonyas ng kasal ay ito nagkaroon na ng picture taking kasama ng kanilang mga magulang at kinuhaan din sila para sa kanilang wedding picture. Totoo nga yung sabi ng mga matatanda no, nasa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya muli, isang pagbati sa inyong dalawa, Kuya RS at Ate Dim, mabuhay ang bagong kasal!